Una po sa ating mga balita, naghain na ng Certificate of Candidacy ang standard bearer ng Partido Liberal na si Mar Rojas at running mate nito na si Camarines Sur Representative Leni Robredo. Ngunit bago po nito ay dumalo sina Rojas at si Leni Robredo sa isang misa kasama sina Pangulong Aquino at ilang matataas na opisyal ng LP. Mula po sa tanggapan ng COMELEC ng aming kasamang si Ria Fernandez ang detalye live. Kirby, formal na ang pagtakbo sa election 2016 ng tambalang Roro ng Liberal Party. Pasado alas 9 kaninang umaga nang ihain ni LP standard bearer at dating DILG Secretary Mar Rojas ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo ng bansa kasama ang asawang si Corina Sanchez at inang si Ginang Judy Araneta Rojas. Sinamahan naman nila Aika, Trisha at Jillian ang kanilang inang si Camarines Sur Representative Leni Robredo na nagsumiti rin ng kanyang Certificate of Candidacy bilang pangalawang pangulo. Sa maikling talumpati, sinabi ni Robredo na kanyang iniaalay ang sarili para sa mas malawak na pagsisilbi sa taong bayan, bit-bit ang prinsipyong daang matuwid na sinimula ng Administrasyong Aquino. Sinabi naman ni Rojas na ang kanilang pagtakbo ni Robredo ay laban para sa magandang buhay na pinapangarap ng mamamayang Pilipinas para sa kanila o sa kanilang partido. Pakinggan natin sina Rojas at Robredo. Naniniwala po kami na ang daang matuwid ang siyang magpapatuloy ng malinis na pamamahala at pagbibigay serbisyo para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mahihirap, para maiparating natin ang kaunlaran sa lahat ng sulok ng ating bansa. All in na po kami ni Leni sa aming pag-file ng COC. Ibibigay po namin ang lahat sa laban na ito. Ito ang laban na dapat lang ipaglaban. Laban para sa ating mga kababayan, laban para sa lahat ng pamilyang Pilipino at sa kaginhawahan na pinapangarap nila lahat. Kirby, bago maghain ng COC sina Rojas at Robredo, dumalo muna sila sa isang misa sa Manila Cathedral at nag-almusal sa Roma, kasama si Pangulong Benigno Simeon Aquino III, ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na kabilang din sa Partido Liberal, iba pang kaalyado at mga taga-suporta. Samantala, marami ring kilalang personalidad ang tatakbo bilang senador sa unang pagkakataon. At ngayon nga ay nais kong ipakita sa ating kamera dahil sa likuran ko, sa harap mismo ng punong tanggapan ng COMELEC ay nandoon na ang grupo ni dating Justice Secretary Laila De Lima na isa ring LP senatorial bet at maghahain na rin po siya ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. Maliban po kay De Lima ay naghain din po ng kandidatura sa pagkasenadora si Attorney Lorna Capuna na kilala sa mga hinawakang kontrobersyal na kaso gaya ng kay PDAF scam Queen Janet Napoles. Tatakbo siya sa ilalim ng Action Party ng namayapang si dating Senador Raul Roco at sa senatorial lineup ng Pochis Tandem. Naghahangad din ng puwet ang whistleblower na si Sandra Cam na nakilala noong impeachment case ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Nag-file din po ng COC para sa senador ang dalawa pang pambato ng LP na sina DILG Assistant Secretary Ina Ambolodto at Co-op NATCO Party List Representative Crescente Paez, habang isa pang bagito sa politika na si Attorney Alan Montaño ang tatakbo sa pagkasenador sa ilalim naman ng United Nationalist Alliance. Kirby? Alright, Ria, kanina nabanggit mo yung paghahain ni standard bearer dating Secretary Mar Rojas at Leni Robredo dyan sa may COMELEC. Kamusta yung naging sitwasyon nung paghahain nila ng COC? Kamusta yung pagtanggap ng mga tao? Okay, actually bago, during and after the filing ng COC nila Rojas at ni Robredo ay napaka-festive ng mood dito sa labas ng tanggapan ng COMELEC. Meron kanina banda, meron pang dragon dance at lutang na lutang yung kulay dilaw dito sa palibot ng COMELEC, dito sa Plaza Roma kung saan nga nag-almusal sina Pangulong Aquino at ang mga standard bearer ng Liberal Party ay nakapalibot o may nakakabit sa fence noon na plasong dilaw at yung mga tao dito ay nagtataas ng kanilang mga placard na may nakalagay na Roro 2016 at meron ding mga nagtataas
taas ng kamay na laban sign. At nabanggit ko nga rin na kanina sa report ko na nagmisa nga o nagkaroon nga ng isang misa dito sa Manila Cathedral kung saan dumalo si Pangulong Aquino para nga i-bless sina Rojas at Robredo bago maghain ng kanilang kandidatura. Okay, Ria, kapansin-pansin din yung pagtaas ng bilang ng mga naghahain ng kanilang COC sa pagkapangulo. Kasama na rito siyempre si Secretary Marojas. Gaano na ba karami yung mga naghahain ng COC sa pagka-presidente? Meron ka bang hawak na record? Kasama na yung iba pang mga naghahain para sa national elections. Sa binigay na datos ng COMELEC, as of 10:50 a.m., simula pa to nung first day ng COC filing noong Monday, October 12, ang presidente po natin o presidential candidate natin ay umabot na po sa 60, 13 sa vice-presidente, 61 sa senador at 70 po sa party list. Alright, Ria, sa history kasi ng COMELEC, parang ngayon lang nagkaroon ng ganito karami yung mga naghain para tumakbo sa pagkapangulo. Ano ang reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa may COMELEC? At kamusta ba yung pagtanggap din? Siyempre, this is the first time na medyo marami nga yung naghain ng kanilang COC. Oo, yun nga ang unang napansin ng ating mga kasama na ang dami na nung mga naghahangad ng pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Kagulat-gulat yung bilang. At sinabi nga, paulit-ulit na sinasabi nila COMELEC at Chairperson Attorney Andres Bautista na ministerial duty nila na tanggapin ang COC ng kahit sino man, kahit hindi pa ito kwalipikado, kahit may pending case pa ito, dahil ministerial duty nila at nakalagay yun sa batas. Literal na nakalagay sa batas yun na dapat nga tanggapin nila yung mga kandidatura. At pagkatanggap nga ng kandidatura ay magkakaroon pa nga sila ng mga pagdinig para naman salain itong mga isinumite nga COC. At December 10 pa po ilalabas ng Commission on Elections ang listahan ng mga opisyal na kakandidato sa May 9, 2016 elections. Samantala, Kirby, pasadahan muna natin. Kasalukuyan nga nasa loob na po si dating Justice Secretary Laila De Lima. Nasa loob na po siya ng PMO office COMELEC para ihain ang kanyang kandidatura bilang senador sa ilalim po ng Partido Liberal. Alright, at Ria, bilang panghuling katanungan ko na lamang, marami na rin ba yung nag-file ng COC sa local naman at sino-sino pa yung inaasahang maghahain ng COC ngayong hapon at bukas? Okay. Nagbigay kanina, kasabay ng pagbibigay datos dito sa mga presidential at saka sa vice presidential pati sa senatorial, ay ibinigay din ng COMELEC yung figures doon naman sa local candidates. At sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na onti pa lang yung mga figures na natatransmit o data na natatransmit dito sa punong tanggapan ng COMELEC dahil lahat po ng field offices nila ay abala sa 5 araw na paghahain ng kandidatura. Pero sa kanyang presentang figure, meron na pong 48 kumpirmadong kandidato sa pagkakongresista, 18 sa governor at 8 naman sa vice governor sa buong Pilipinas. At wala pa rin silang datos naman doon sa ARMM. Baka po kayo magtaka bakit ang baba naman ng bilang. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, hindi pa natatransmit ang lahat ng figures dito sa COMELEC main office sa Intramuros, Maynila dahil abala ang lahat ng field offices dito nga sa 5 araw na COC filing. Pero sinabi naman ni Jimenez na pagsapit ng weekend, Saturday to Sunday, ay 90 to 99% na nilang makukumpleto yung datos. Alright, maraming salamat sa iyo, Ria Fernandez. Nag-uulat po yan ng live mula sa COMELEC sa Intramuros, Maynila.